Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kagingo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, binisita ni Ho Yusong, ang general strategist ng Divine Cult, ang ikatlong batang Panginoon at niyaya itong uminom. Sinabi nito na sasamahan siya sa Heavenly Demon Weapon Storage, ngunit nabasa ni Hajen na may pinaplano ito sa kanya. Tinutukan siya ng espada ni Hajen at pinagbanta ang papatayin kundi siya aamin. Kaya inamin nito na plano niyang subukan ang reaksyon nito at dalhin sa weapon storage kahit na wala siyang autoridad na magpapasok dito. Ngunit nang akmang aalis na si Hajen ay napapayag niya itong samahan siya dahil nalaman niyang umalis ito nang walang pahintulot sa pakikipagtulungan kay So Yeon Sim. Ngunit bago sila uminom ay nagtungo muna sila sa weapon storage gaya ng pinanggako ni Ho Yusong kung saan nakakuha si Hajen ng 3 bagong sandata. Pagkabalik ni Hajen sa kanyang tahanan, hindi niya inasahan na naroroon na pala si Dongpil. Agad na napansin ni Dongpil ang dala ni Hajen at tinanong ito, ano ang mga iyan, batang Panginoon? Masayang sagot ni Hajen, mga sandata na nakuha ko mula sa Heavenly Demon Weapon Storage. Hindi maitatanggi ang sorpresa sa mukha ni Dongpil, lalo na't nakita niyang andaming sandata na nadala niya. Nang lapitan ni Dongpil ang mga sandata, mas lalo pa siyang namangha. Una niyang napansin ang isang espada na tinatawag na Seven Knights Blade na may opisyal na pangalang Dark Demon Flaming Night Blade. Kilala ito sa payak na itsura ngunit may nakatagong bloodthirsty energy. Ito ang paboritong sandata ng ikapitong Heavenly Demon Lord noong araw. Mayroon ding kambal na mga espada na tinatawag na Northern Winter Winds of Red and Blue, ang Meteor Twin Blades. Habang ang Seven Knights Blade ay kilala dahil sa nagmamay-ari nito, pero ang Meteor Twin Blades ay kilala dahil kinakatawan nito ang katagang Divine Weapon. Ang kakaiba rito ay ang Meteor Twin Blades ay hindi mga demonic weapons, kaya naman maging martial artists mula sa Orthodox faction ay gusto itong makuha. Sa pagkamangha, sabi ni Dongpil, ang gaganda ng mga nakuha mong sandata. Sumagot naman si Hajen, basta nagustuhan ko lang sila. Hindi ko na sila itatago kapag nakita ko na hindi maganda gamitin sa labanan. Naisip ni Dongpil na may ugali ang batang Panginoon na tila walang pakialam sa kasaysayan o katanyagan ng mga sandatang nakuha niya. Bagkus, mas iniintindi ni Hajen kung paano niya magagamit ang mga ito sa praktikal na laban, at kung babagay ba ito sa kanyang paglaban, at kung hindi magiging kapaki-pakinabang, hindi niya na ito gagamitin. Ngunit hindi na siya nagulat dahil inaasahan niya ang batang Panginoon na palaging may kakaibang pananaw. Pagkatapos, ipinakita ni Hajen ang ikatlong espada. Mas malaki ito at mabigat kaysa sa mga naunang nakuha niya. Tinanong niya si Dongpil, alam mo ba kung ano ito? Tiningnan ni Dongpil ang espada at napakunot ang noo. Hindi ko pa ito nakikita dati, sagot niya. Sinabi ni Hajen na nakita niya ito sa pinakakasulok-sulukan ng storage. Pinasubok ni Hajen na ipahawak kay Dongpil ang espada, at laking gulat ni Dongpil dahil napakabigat nito, sa tansya niya ay umaabot ng 30 o 40 kilo. Ngumiti si Hajen at tumango, hindi ito yung tipong magagamit ko sa mahahabang labanan, pero may kakaiba dito na pumupukaw sa akin. Hindi tulad ng ibang mga sandata na nasa mga estan, ito ay nasa sulok lang. Tinawag ko na lang itong Dragon Scale Blade dahil sa disenyo ng hawakan nito na parang mga kaliskis ng dragon. Ano sa tingin mo? Hindi na masama, di ba? Tanong niya, may halong excitement sa kanyang boses. Napatingin lang si Dongpil kay Hajen at napatahimik habang iniisip, tinawag niya itong Dragon Scale Blade dahil lang sa hawakan. Hindi talaga marunong magpangalan ang batang Panginoon. Naalala ko tuloy noong pinangalanan niya si Goldie. Ngunit sa kabila nito, hindi maikikaila na humahanga siya sa batang Panginoon. Mula nang una niya itong makita sa Solitary Bamboo Grove, alam niyang si Hajen ay kakaibang mandirigma, isang taong may likas na talento sa pakikidigma at galing sa paggamit ng sandata. Para sa kanya, madali niyang nahahawakan ang lahat ng mga sandata na walang kahirap-hirap.
Talagang napakagaling niya, bulong ni Dongpil sa kanyang sarili. Maya-maya biglang inihagis ni Hajen ang isa pang espada kay Dongpil, sabi, kunin mo yan. Nagulat naman si Dongpil pero tinanggap niya rin ito at sinuri. Sabi ni Hajen habang nakangiti, buksan mo. Nagtitiwala ako sa judgment ko pero hindi ako sigurado kung magugustuhan mo ito. Sa tingin ko bagay ito sa mabigat at seryosong martial arts style na ginagamit mo, kaya ko ito napili. Unti-unting binuksan ni Dongpil ang lalagyan, at laking gulat niya nang makita kung ano ang nasa loob. Hindi ito basta-bastang espada, ito ang Silent King Sword, isa sa 5 Great Demonic Swords ng Divine Cult at kabilang din sa 10 Great Demonic Swords ng buong Jiangho. Kilala ito hindi lamang sa kapangyarihan nito, kundi sa mahiwagang kakayahan nitong ilabas ang buong lakas kapag nakilala nito ang may-ari bilang karapat-dapat. Agad na damaloy ang luntiang enerhiya ni Dongpil nang hawakan niya ang Silent King Sword. Bagamat hindi pa nito inilalabas ang buong demonic power, dama ni Dongpil ang koneksyon niya rito. Alam niyang siya ang napiling bagong may-ari nito. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa lalagyan. Sa loob ng kanyang isipan, naglalaban ang mga emosyon ng pagkagulat, kasiyahan, at pasasalamat. Hindi siya makapaniwala na personal na pinili ni Hajen ang isang napakahiwagang espada para sa kanya, at galing pa ito sa Heavenly Demon Weapons Storage, isang lugar na hindi madaling mapasok ng kahit sino. Bagamat nais niyang magpakita ng walang humpay na pasasalamat kay Hajen, pinigilan niya ang sarili na magpakita ng sobra-sobrang kanyang reaksyon. Sa halip, inilihim niya ang kanyang nararamdaman dahil hindi karapat-dapat sa karangalang binigay sa kanya. Kaya nangako na lamang siya sa sarili na poprotektahan niya ang batang Panginoon ng kanyang buong buhay. Nang makita ni Hajen ang seryosong ekspresyon ni Dongpil, kinabahan siya ng bahagya. Naisip niya, bakit ganon ang ekspresyon niya? Kinakabahan naman ako. Paano kung hindi pala niya nagustuhan ang espada? Ngunit bigla na lang pinagsama ni Dongpil ang kanyang mga kamay bilang tanda ng respeto, at sumigaw, ako, si Ma Dongpil, ay sumusumpa na magiging pinakamagaling na miyembro ng Divine Cult. Napangiti na lang si Hajen sa harap ng ganitong tame time na pangako. Habang natutunaw ang tensyon, bigla na lang may narinig silang kumatok sa tarangkahan. Kasunod nito, isang malakas na sigaw mula sa labas, naghahatid kami ng mensahe mula sa palasyo ng Demon God. Pagbuksan niyo kami ng pintuan. Napatingin naman sina Hajen at Dongpil, parehong nagulat sa biglaang pagdating ng mensahero mula sa palasyo ng Demon God. Nagulat naman sila at nagtaka kung ano kaya ang nilalaman ng mensahe. Pinatawag ng Demon Lord ang ikatlong batang Panginoon sa palasyo. Agad naman siyang bamiyahe, at pagkarating sa palasyo, dinala siyang muli sa isang gazebo na napapaligiran ng magandang tanawin. Bumati siya sa Demon Lord at pinaupo siya nito sa harap niya. Sinalina ng Demon Lord ang kanyang mangkok ng alak gamit ang telekinesis gaya ng dati, sa isip ni Hajen, sana hindi niya ako tanungin tungkol sa naging pagtakas ko. Eleganteng nakaupo ang Demon Lord sa isang carpet na gawa sa balat ng tigre. At pinuri ang masigasig na pagsasanay ng batang Panginoon. Mapagpakumbaba namang tumugon si Hajen at sinabi na, napakabuti po ninyo. Napaubo siya habang umiinom ng alak sa biglang sinabi ng Demon Lord, naging malupit ka ata sa ikaapat. Naibugan niya ang alak at nagkalat sa kanyang mukha pero sumagot na lang siya, oo, nangyari nga yun. Naalala niya ang naging laban nila at nang matalo niya ito, imbes na patayin ay sinira niya ang energy core na nagresulta ng chi blockage sa kanya. Sabi ng Demon Lord, ang Serpent King Demonic Art ng ikaapat ay isang bago at pinagandang bersyon ng martial arts ng Joxa family. May pagkasutil siya ngunit maabilidad. Hindi lahat ng tao ay makakaisip na mag-imbento ng isang bagong martial art sa edad niya. Hindi maganda ang naging simula nito ngunit nag-improve paunti-unti sa loob ng 3 taon. Kalaunan, ang demonic art na ito ay naging lubhang mapanganib. Habang nakikinig si Hajen sa mga sinabi ng Demon Lord, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Ngunit naisip niya, madaldal siya ngayon Hindi ko nga lang alam kung ano ang pinakapunto niya. Pinapagsabihan niya ba ako dahil binugbog at tinalo ko siya? Nagpatuloy ang Demon Lord, pero yun na ang lahat sa kanya. Hindi maituturing na kumpleto ang demonic art na ginawa niya.
Mayroon siyang talento pero sinayang niya ito sa mga pagbabalak at pukana niya. Ang isang taong hindi alam ang kanyang sariling talento ay isa lamang ignoranteng hanggal, at kinasusuklaman ko ang mga taong ignorante. Lumagok ng alak ang Demon Lord at saka nagpatuloy, kaya naman nadismaya ako sa ikaapat. Hindi niya dapat sinayang ang kanyang buhay ng ganun na lang. At saka mo siya tinalo. Hindi ko ito inaasahan. Nagulat naman si Hajen ngunit same time pa ring nakikinig. Unti-unting tumayo ang Demon Lord at tumalikod, at nagpatuloy, alam ko ang mga ambisyon ng ikaapat ngunit alam ko rin na hinding-hindi niya makukuha ang posisyon ko. Pero hindi ko inaasahang babagsak siya sa karehan ng mga tagapagmana ng ganito kaga. Gaya ng sinabi ko, kinasusuklaman ko ang mga taong ignorante. Alam mo ba kung anong klaseng mga tao ang hinahangaan at nirerespeto ko? Ang mga taong nilalampasan ang mga inaasahan ko. Lumingon siya at sinabi sa batang Panginoon, at yun ang ginawa mo, at higit pa. Kaya naman hinahangaan at nirerespeto kita. Tila nagliwanag si Hajen at kumislap ang mata, lubhang nagulat sa di inaasahang papuri. Sa isip niya, nirerespeto ako ng pinakamagaling na demon sa mundo. Totoo ba ito? Ang paghanga at respeto ay dalawang bagay na lubhang mahirap makuha, pero ang isang taong kasing dakila at sing taas ng estado niya ay sinasabing hinahangaan at nirerespeto niya ako. Habang iniisip ni Hajen ang mga salitang binitiwan ng Demon Lord, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang papuri mula sa isang nilalang na itinuturing na pinakamalakas at pinakapinagpipitagan sa buong Divine Cult ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Sa lahat ng mga pagsubok at mga laban na pinagdaanan niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pagkilala. Habang pinaproseso ni Hajen ang mga salitang binitiwan ng Demon Lord, unti-unti itong lumubog sa isang malalim na introspection. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Hajen ang biglang pag-init ng kanyang dibdib, ang kasiyahan at pagkasabik ay naging pagmamalaki, at napalitan ng alon ng pagkamuhi para sa kanyang sarili. Napakagat siya ng labi, naalala ang bawat sandali ng kanyang mapait na buhay. Naalala niya kung paano siya pinalaki at hinulma sa mahabang panahon bilang isang sikretong sandata ng Righteous Heavenly Alliance, at namuhay bilang isang tapat na aso ng pinuno ng alyansa. Mula pagkabata, kinailangan niya ng tiisin ang di mabilang na mga katikot-takot na sitwasyon. Ang salitang, kaawa-awa, ay hindi sapat upang ilarawan ang naging buhay niya. Pero ngayon, kinikilala siya ng Demon Lord ng Heavenly Demon Divine Cult. Bigla siyang nena sa kanyang sarili dahil nasiyahan siya sa pagkilalang natanggap niya. Sabi niya sa sarili, naging proud ako sa sarili ko nang marinig ang kaisa-isahang papuri mula sa Demon Lord. Sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang pighati. Sa buong buhay ko, pinangarap ko ang makatikim ng kalayaan. Ngunit narito siya ngayon, tila malapit na sa pagtakas, ngunit parang lalo pang lumalalim ang kanyang tanikala. Kailan nga ba ako tunay na makakilala? Huminga ng malalim si Hajen, naramdaman ang pag-angat ng kanyang dibdib, at unti-unti niyang pinakalma ang sarili. Bagamat ang bigat ng mga iniisip ay tila walang katapusan, binigyan niya ng puwang ang kanyang damdamin na maunawaan. Aniya sa isip, gayunpaman, ang ganitong pagkilala mula sa isang tao na may mataas na estadong gaya niya ay isang bagay na talagang maipagmamalaki ng kahit sinong martial artist. Siguro naman hindi ko kailangan maging mademo sa sarili ko. Natural lang ang mga emosyon. Hindi ko kailangang mabalisa o kainisan ang sarili ko dahil sa mga ito. Sa huli, kahit ang mga emosyon na hindi ko gusto ay bahagi ng aking sarili. Bagamat matagal na niyang pinipilit isantabi ang kanyang damdamin upang manatiling matatag, ngayon ay parang tinanggap niya na ang bawat emosyon ay bahagi ng kanyang pagkatao, maging ito man ay takot, galit, o kasiyahan. Habang iniisip niya ang mga ito, uminom siya ng alak at ramdam ang kalmadong bumabalot sa kanyang katawan. Ang lasa ng alak ay tila mas matamis ngayon, hindi dahil sa sarili nitong lasa, kundi dahil sa bagong perspektibong nahanap niya. Napansin ng Demon Lord ang tahimik na pagbabago kay Hajen. Nilinggan siya nito, at tila ba nabasa ang kanyang iniisip. Sabi niya, tignan mo ang sarili mo. May nagawa ka uling bagay na higit sa inaasahan ko.
Mukhang kinamuhian mo ang katotohanang na-excite ka, pero agad mo itong natanggap bilang bahagi ng iyong sarili. Lumalago ka at nagbabago sa bawat sandali. Ito ang dahilan kung bakit magaling ka. Dahil dito, napangiti si Hajen, isang ngiting hindi mula sa pagmamataas kundi mula sa isang tunay na pag-unawa sa sarili. Hindi ko inasahang sasabihin mo ito, Demon Lord. Kakaiba lang talaga ako. Maya-maya, iniba ng Demon Lord ang usapan at sinabi, kagabi, binisita ako ng General Strategist. Sinabi niya na nagtungo ka sa Heavenly Demon Weapon Storage. Nainis si Hajen at napamura sa isip, haste, yung siraulong yun. Nilaglag niya ko dahil naisahan ko siya. Maya-maya lumabas ang dalawa mula sa gazebo tungo sa luntiang damuhan, ang malamig na simoy ng hangin ay tila pumapawi sa init ng kanyang galit. Tanong ng Demon Lord, hindi mo pa nasusubukan ang mga espadang nagustuhan mo, di ba? Oo, hindi pa nga, sagot ni Hajen habang nagtataka kung bakit siya tinanong. Naramdaman ni Hajen ang isang nakababahalang aura na nagmumula sa Demon Lord habang inilabas nito ang kamay na tila may inaabot sa hangin. Mabangis ang Seven Knights, at matalas ang Meteor Twin. Magaling kang tumingin. Madidismaya ako kung pumili ka ng isang relic nang hindi iniisip kung bagay ba ito sayo. Sa isang iglap, biglang bumaba mula sa langit ang apat na espada, nahulog ang mga ito sa harapan ni Hajen. Nagulat siya sa hindi inaasahang eksena, ang kanyang puso ay nag-alab sa pagkabigla at pagkamangha. Ang mga sandatang ito, tila may sariling buhay, ay bumaba na para bang may layunin at dangal. Namangha siya, sapagkat ang kakayahan ng Demon Lord na dalhin ang mga ito mula sa entrada ng palasyo gamit lamang ang kanyang isip ay patunay ng pinakamataas na antas ng Void Capture Technique. Sa kanyang isip, napatanong siya, gaano na lang kaya ito kalakas? Ano pa ang kayang gawin ng taong ito? Ang mga tanong na ito ay nag-uumapo sa kanyang isipan. Humangin ng malakas kasabay ng tensyon sa paligid. Ito ang gantimpala mo. Pumili ka ng isang pinakagusto mo, sabi ng Demon Lord. Habang tinitignan si Hajen, naiisip siya na ang tingin ng Demon Lord ay may dalang lihim, parang sabay na nag-aalok at nanghihingi ng isang bagay mula sa kanya. Tuturuan kita ng isang beses, dagdag pa ng Demon Lord, na para bang binubuksan ang pintuan sa isang bagong oportunidad. Ang mga salitang ito ay may bigat, at sa puso ni Hajen, may halong pagdududa at kasabikan. Habang nagsasalita ang Demon Lord, iba ang iniisip ni Hajen, nag-aabang ng pagkakataon. Aniya sa isip, ang kamalayan ay nagiging kaunawan. Sa sandaling makuha ko ang intensyon niya, biglang dumaluyong ang instinct ko na umatake. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang tanging pagkakataon ko upang talunin si Li Cheonsang. Ang mga salitang iyon ay nag-iinit sa kanyang dugo, at parang apoy ng pagnanasa na patunayan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, hinugot ni Hajen ang dragon scale na espada mula sa lupa. Umatake siya ng buong lakas at nabiyak ang lupang nataman. Ang puwersa ng kanyang atake ay parang kidlat, ang mga piraso ng lupa at damo ay lumipad sa paligid, at ang hangin ay tila nag-vibrate sa kanyang bawat galaw. Pagkatapos niyang umatake, tanong niya sa isip, gumana ba? Ngunit nanatiling nakatayo ang Demon Lord sa harap niya, na tila hindi naapektuhan sa atake. Naisip ni Hajen, kung titingnan ang bakas sa lupa, ang ultimate attack na ito ay perpekto. Kung gayon, nag-iilusyon lang ba ako ngayon? Tila hindi niya sinalag ni iniwasan ang atake, kaya paanong ayos lang siya. Nagsalita ang Demon Lord, nilabas ang kanyang kamay, magaling. Pero ang sabi ko tuturuan kita, hindi ko sinabing atakihin mo ako. Ang boses ng Demon Lord ay hindi nagpakita ng anumang takot o pag-aalinlangan, at sa kabila ng mga salitang iyon, may panggising na tila naghahaman kay Hajen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, na tila pinag-aaralan ang intensyon ng kaharap. Sa isip ng Demon Lord, natukoy niya ang eksaktong sandali na pinakamahina ako. Pinanganak ba siya na may ganito ng insight? O ito ba ay intuit ayon? Hindi ito isang bagay na walang kabuluhan tulad nun. Ito ay instinct na nagtutulak sa kamatayan, gaya ng sa isang mabangis na hayop. Ang paghihinuhang ito ay nagpasabik lamang sa kanya na turuan at gabayan ang disipulo.
Nagngangalit si Hajen habang iniisip pa rin kung paano tila nilampasan ng kanyang atake ang Demon Lord, habang ang Demon Lord naman ay nakangiti. Aniya, may tanong ako sa'yo. Maglalabas ka sana ng isang hand art attack pagkatapos ng ultimate strike mo. Bakit ka tumigil? Natigilan si Hajen at natanong sa sarili, napansin niya agad ang intensyon ko sa split second lang. Walang tiyak na dahilan para tumigil. Basta't ginawa ko na lang. Ang pagdududa ay tila umuusbong sa kanyang isip, pinapadali ang kanyang tibok ng puso. Ang tanong na ito ay nagpakita na talagang superior ang kakayahan ng Demon Lord, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa antas ng pag-iisip nito. Sa isip naman ng Demon Lord, tumigil siya hindi dahil alam niya ang mangyayari. Kung tumuloy siya, matatamaan siya ng barrier ko. Kung gayon, ito rin ba ay dahil sa instinct? Ang kanyang mga salin sa isipan ay umikot sa paligid ng pagsasanay at pagtuturo. Bigla niyang sinabi, maghanda ka para sa next round. Sinabi ko tuturuan kita, ni hindi mo pa alam kung anong uri ng lakas ang tinataglay mo. Kaya naman ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Halika at umatake ka ng may intensyong pumatay sa pagkakataong ito. Ang mga salitang iyon ng paghamon ay nagpaalab ng determinasyon sa mga mata at puso ni Hajen. Nagsumigaw ang tinig na puno ng pagnanasang masubukan ang kakayahan laban sa Demon Lord, sinabi niya sa sarili, kung gayon, bakit di ko pa buksan ang mga tarangkahan ng impyerno ng Dark Shadow Demonic Art. Nakita niya ito biglang isang pagkakataon na hindi basta-basta dumarating. Umatake siya gamit ang Nine Heaven Contraction Divine Steps, ang kanyang pinakamabilis na footwork. Sa sobrang bilis ng pagtakbo at tila hangin na dumadaan lang. Ang mga elemento ng kanyang kapaligiran ay tila nakikipagtagisan sa kanya. Ang mga hangin ay nagagalit, at ang mga damo sa paligid ay nagagalaw, parang umaayon sa kanya. Sa isip niya, sabi mo, gumawa ako ng isang bagay na di inaasahan. Kung gayon, masusurpresahin pa kita. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga estratehiya, at habang siya ay lumilipad sa hangin, naisip niya na ibibigay niya ang lahat sa mga susunod na atake. Ano kaya ang bagay na ituturo sa kanya ng Demon Lord? At makakatagal kaya si Hajen sa kanilang tagisan ng lakas? Abangan ang pagpapatuloy ng kanyang pagsasanay sa susunod na kabanata.